Ano, Pats? Kamusta? Eto, Father, medyo pagod sa parokya, pero puka muna, mag-relax muna tayo ngayon. Parang masarap magkape. Chabi! Oo nga, Chabi, pa-order naman! Chabi! Chabi! Hello mga fathers, Hello mga fathers, welcome to Binti. Pats, parang... Kakaiba! Oo, parang... Iba! Humaba! Iba ba? Humaba ba? Hala, grabe naman kayo, father. Ako po si Aya, ng pinsan ni Chubby. Iba nga! Iba! Aba! 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 Nakakaaba! Ayun nga, naku, ayan, sige, pag-order na tayo, Father. Oo, ayan, sige, pa-order nga kami ng kape. Ako, kape Americano. Kape American. Yan, oo. Ayun, oo. Sige. Hot o cold? Hot. Hot. Ako Grabe naman mga pads, ba't parang pangmatanda yung order nyo? Grabe ka naman di mga panghusga, no? Hot lang, matanda agad. Oo. O sige, sa akin bata, cold. Ayan, cold. Ganyan ano, ba? Sa akin yung kape masyado. Ayun, oo. Naku, Father, no? Talaga namang kapag kape, merong pambata, yung cold, pero pag matanda, hot. At kailan ba nagsimula kasi magkape ang bata? Bagay, nung bata pa tayo, di ba hindi naman tayo pinapayagang magkape nung bata tayo? Oo, pero dahil usong-uso na yan ngayon at uso sa kabataan, maganda pag-usapan natin. Ano ba ang pinagkaiba ng kabataan at mga nakakatanda? Oo, kampasin ko lang, iba-ibang mga bata ngayon kaysa nung panahon natin noon. Panahon Panahon natin? Panahon natin? Natin. Oo, natin. Do you sure? Yes. Natin? I am very much sure. Pareho ba tayo ng age range? Millennial ako ha, millennial. Grabe naman siya. Pero nga pa sa maganda pagkwento kasi nag-iiba yung panahon, pero sa panahon natin ngayon magandang makita natin ano ba yung mga generations. Yan, opo, Father. Ako, millennial ako. Ikaw ba, Father? Millennial, syempre. Cut off tayo na millennial. Ayun, pasok pa tayo sa millennial. At naiintindihan natin, no? Parang nasa mid-range tayo at nasa in-between tayo ng medyo nakakatanda at medyo nakakabata. At magkwekwentuhan natin yan ngayon sa ating espesyal na episode ng Kape! At Kampay! Hello mga father, ito na pong order nyo. Wow! Oh, Talaga naman. ang bilis. Ang bilis. So, nasanay ka na maggumawa ng kape? Yes, na-train po ako ni Tia B. Oh, buti naman. Father, ano ba yung mga binabasa nyo? Makaluma naman. Kaya na ng smartphone yan eh. Ayan, gusto ko nga manghiram muna ng telepono mo kasi wala yung cellphone ko. Parang kailangan mo tawagin sekretarya ko. May landline ba kayo dyan? May phone ako, father. Landline, hindi pwede. Landline. Wala nang landline ngayon, father. Hindi na masyado ang landline. Oh, tapos ngayon, sabi mo ito, pwede nang gawin sa smartphone, Lahat yung basa ng po, dyaryo? pwede nang basahin ngayon sa smartphone. Ay, ganun. Oo, talagang... O sige, pahiram niya nga lang yung cellphone mo at wala kayong landline. Oo, sige. Kita mo nga naman yung luma at yung bago, palaging magkasama yan. The old and the new, Father. Naalala ko yung sa Matthew chapter 13, verse 52. Diba sabi ni Jesus yung, if the scribe is trained to like a householder na nilalabas yung old and new. No? May value kasi yung old, may value din, Father, yung new. Oh, well, totoo naman. Kasi, Father, walang new kung walang old. At parang hindi sila pwedeng paghiwalayan, father. Yes, kasi paano naman tayo nagkaroon ng bago? Di ba ang basihan naman niya yung luma? Yes. Yung improvement ng luma ay nagiging bago. At kahit yung bago ngayon, eventually magiging luma at magkakaroon ng panibago. O, pas, bago tayo magkalimutan, kape! At kampay! At kampay! Ayun. Oo nga naman, no? Ang buhay kasi natin, we always progress, we always move forward. Pero wag hindi naman isasabi natin kapag luma, pangit o masama. At di rin naman lahat ng bago, mabuti. Yan. Pero Father, para sa'yo ba, ano mas maganda? Bago o yung luma? Kasi Father, yung generation
ko, at for sure, generation Natin. natin, no? Nasanay tayo doon sa luma at yung bago na magkasama. Parang naabutan natin. O halimbawa na lang is telepono, di ba? Alam mo ba, Ayan, ay, hindi, alam mo to. Siyempre, mas matanda ka sa amin, di ba? Ayan, di ba, one generation higher. nung panahon mo, ang pagtawag ng telepono, 3.25. Tama, hindi? Tama, at Oh, di ba? dinadial pa yun. Oh, Yung tingnan mo na. iniikot. Iniikot. Yes, anong kulay? Itim. Itim, yun, oh. Nakita ko yung red. Yeah, may red Meron din. ding red. oh. Tapos eventually, abutan mo rin yung Telephone booth. telephone booth. Yan. Yung DOS na, na parang octagon. Yes, oo. Yes, Kasi yung hulog. payphone na gano'n. Ay, yung payphone, Oo, di ba? payphone. Hinuhulog mo. Noon, tinan mo ha, yung kagandahan naman noon, di ba? Talagang tawag, makakausap mo. Noon napalitan, naging text. Oo, na naging wala text. emosyon. Oo. Kailangan pa lagyan ng emoji Opo. para masabi mo, masaya, galit ba to? Ano? Kasi hindi mo masabi sa text minsan kung, Yes. kuwari, punta ka dito. Yes. Lagi punta dito. Hindi mo lang, punta ka dito! Yes. Kasi yung, Oo. punta ka dito, may lambing, At, di ba? at madalas ako dyan na pagsasabi, ang sungit mo naman, Father. Sabi ko, bakit mo nasabing masungit? Eh, yung reply mo masungit eh. Ha? Bakit? Wala naman ako, paano mo binasa? O, sasabihin ko gano'n. Ay, hindi ganyan ang pagkakasabi ko. No? So, kasi nga, sa text, no, walang emosyon. At yun yung malaking pagbabago. No? Yung luma at bago. Yung bago. Tapos ngayon, yung messenger na. Aha. Pwede ka na mag-send ng video na ang ginagawa mo kung nasaan ka at sabihin mo na, punta ka na dito. Di ba? Nagkaganyan din, di ba? Samantalang noon, pero bago yan, anong po nauna? Nauso yung pager. Pager Nabutan na, niyo ba yun? nabutan ko yun. Ito yung bago pang pager. Oh. Ano? Telegrama. Ay, Telegrama! Sabi ko na talaga, mas matanda ka sa amin eh. O, Naisip- ba't Kala ko naisip yung Morse telegrama? code. Paano ba Sabi mo tele- Morse code. Ako na inabot ang Morse code. Ganun. Telegrama. Oo. Yung maliit na papel na rin naka-plastic. Oo, no? Tapos, naka-plastic talaga? Naka-plastic Hindi ko siya. inabot eh. Tapos, parang ganito yung kulay na papel. Tapos may maliit lang kung ano yung message. Gano'ng kahaba lang yung message yun? Oo nga. Parang may certain number siya. Parang pager din. Okay, may number of characters lang. Oh. Alala ko na, Gano'ng katagal pag pinadala ko ngayon yung telegrama, ilang araw bago Parang dumating? na-experience ko noon, mga 1 week naman. 1 week? Pero patapos na po siya nung inabot ko po. Okay. Patapos na siya. At nakwenta mo yung kung ano natapos. Klaro lang kasi. Okay, sige. Patapos na siya nung inabutan ko. Yung pager, Father, na naalala ko. Yun yung pinabagong telegrama siguro. Kasi nga, yung snail mail, in-improve, ginawang telegrama para medyo mas mabilis. Yun nga lang, limited lang. Tapos itatawag ka muna dun sa parang hotline ng pager para sabihin mo yung message. Yung message mo, Oo. di ba? At ganun din, no? Limited characters lang. Kaya dati, Father, pinaglalaroan namin yun nung uso yung pager sa mga kaibigan namin. Tatawag kami, bawal ang bad words. Oh, bawal ganun. ba? Bawal, hindi- Sinasala nung operator. Sasabihin, So, bawal po operator pa. yan. No. Maganda, Father, na nakukumpara natin yung noon, pati yung ngayon. Ngayon. At maganda tingnan natin, siguro, every generation, every time frame, may iba't ibang pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. Ito, isa-isahin natin. No? Yung noon, pag sinabing career, napapansin ko kahit sa parents ko, si Papa nag-work sa Nestle for 25 years. No? Hindi sila umaalis sa isang trabaho. Pero ngayon, ang mga kabataan, yung generation ngayon, they could go and hop from one job to another. Yes, Father, kasi parang yung mga kaedaran natin or yung mas older, they find yung job for security. Ngayon kasi yung mga kabataan, lalo yung mga Gen Z, mabilis silang mag-decide na, ay, ito mas malaki sweldo dito, mas maganda package dito, dito ako. Tapos pag nainip na naman sila sa isang company, mabilis para lumipat yung gusto nila mas nag-e-enjoy sila, So, I not think- for the security. Security. Pero siguro in a way, yung vision din nila, syempre, mas mabilis magpalit, mas mataas ang sweldo. Anyway, kaya nga nagtatrabaho kasi hanap buhay, hindi ba? So, kayo ba, halimbawa, anong pananaw ninyo? Kung may trabaho ka ngayon, may mas magandang offer o may mas malaking offer, hindi ka ba lilipat? Depende. Depende. Parang Saan ka personal, naguluhan pinagdaanan. bigla? Saan ka Saan ka bigla naguluhan sa sinabi mong depende? Parang true to life to. Kala ko shooting lang. True to life. Pinagdaanan Sige. Sige, tingnan share natin mo! yan. Marami matutulong mga kapimit sa atin. Ang pinili ko, Father, yung security. Security. Kasi matagal na ako. Aha. So,
okay na sa environment, sa community, mas pinili ko yun kaysa sa bagong lilipatan. Wala ba security sa bago mong lilipatan? Mas malaki sweldo. Eh di, secured ka rin naman. Ibang security yung kayang ibigay. Parang yun yung takot ako kung malaman kasi yung length ba ng service ko dito sa luma, maibibigay ba nun? Yung kasiguraduhan. Kasiguraduhan. Alam mo, yan din siguro yung meron ang mga medyo oldies, no, Father? Yung sense of loyalty, no? Sense of, yun nga, yung talagang nakapag-build ka ng relationship, nakapag-establish ka ng sarili mo, mas medyo yung sense of comfortability ba? No, you go within your means. comfort zone. zone. Yung mga kabataan ngayon, no, they have the full energy na to hop to one another to one. Kasi anyway, it's exploration. Pangalawa, pwede rin it's growth para sa Pati kanila. yung mga expansion, mga network, Oo, ganun. yeah. Napakalaga. Isa pa, napansin ko rin sa mga, kasi syempre yung mga elder generations natin, talagang work sila. Yes. Pero ngayon, na-encounter natin yung katagang work-life balance. Yes. Oo. Alam mo pa ba yun? Ngayon, Father, napaisip, yung work-life balance mo na, I am trying to have my work-life balance. Like, 8 to 5 work talaga yan. As much as possible, bawal akong tawagan beyond 5 o'clock. Ayun. Bawal as in bawal? Yes. Bakit naman? So, pag lumabas yung tawag, tapos nakita yung pangalan, Ayaw mo. hindi mo sasagutin. Naintindihan po nila yun. Binigay ko na yun. Hindi ako sumasagot ng about sa work beyond 5 o'clock. Kasi 5 o'clock, pang family na yun. Sa nanay ko na. Then, may sports ako. Kasi kailangan mo rin ng ibang gagawin aside sa work, pang alis ng stress. Well, totoo naman. Importante naman talaga, Father, yung balanse, yung buhay mo at kabuhayan mo. Hindi ka lang naman nagtatrabaho para lang mabuhay, Oo. di ba? No, kailangan talaga may buhay ka pagkatapos ng trabaho. Kaya lalo yung mga generation today, no, yung work-life balance, no, they are into travel, they're into sports. Sa sports ngayon, usong-uso yung pickleball. Pickleball, no? Oo. Yes. Di ba? Talagang kailangan ma-enjoy yung buhay. Pero nakikita natin differences sa generation, no, natin Yes. generation ngayon na parang ako, kasi kahit father ko, naalala ko yung kanyang work talaga. Magtatrabaho yun, hindi naman inuuwi, pero kasi engineer yung tatay ko eh. Kaya minsan gabi na siya darating dahil maraming inaayos. Talaga nakapokus siya sa work na minsan siya shoutout sa'yo papa, no? Na parang ngayon lang nung kailan siya nag-retire, kaya siya nagkaroon ng friends. Oh. Pero for the longest time, no? For the longest time talaga, trabaho. Trabaho. Oh. Tsaka engineer, talaga pwedeng iuwi ang trabaho. Ay, yung embalsamador, hindi pwedeng iuwi. Easy! Grabe ka. Ito next, yung technology and information, of course, tayo sa social media, alam naman natin. Iba yung traditional media sa social media. Yeah, noon, tri-media lang, di ba? Ano yung tri-media? Radio, newspaper, and Radio, television. TV at mga lumang comics. Yeah. Ngayon, di ba, evolve na, no? Talagang meron ng malaking bahagi dito. Of course, yung social media, yung internet, yung computer. Oh, tama yung sabi nga ni Ayan kanina ng dati, titingin ka sa dyaryo para sa balita. Ngayon, magbubukas ka ng yung dating Twitter, X na yung pangalan ngayon, no? Para malaman mo. For example, lindol. Ayan. Oh, pag lindol, di ba, usually, malalaman mo yung lindol pag naramdaman mo. Pero, i-confirm mo yung lindol, titignan mo sa Facebook kung may nagpost, lumilindol. Yes, di ba? at kasi noon, yung dyaryo, kinabukasan mo pa malalaman. Ngayon, in an instant, nare-report, nababasa. Yes, pag nangyari, makikita natin kagad yung balita. So masasabi nyo ba, maganda yung technology ngayon kesa noon? Siguro mas mabilis na yung processing nung time, no? Yung oras mabilis. When it comes to accuracy, yes. Pero when it comes to news, kinds of news, parang, May pros and bakit? cons pa rin talaga, Yes, Father. may fake news ngayon. Ang dami. Dati, kung sino lang ang mga nag-aral ng media, siya lang ang merong monopolize ng mga news Oh, information. tawag namin doon sa journalism yung glory of the byline. Pag meron kong pangalan na, kuwari, yung balita, yan, government plans to borrow, buy. Yun, ibig sabihin, reliable source. Ngayon, parang Ngayon, lahat kahit ata. sino, pwede. Oh, Kaya lahat reporter. Oo. Lahat newscaster. may di ba? fake news, Basta may chismis. cellphone lang, nagvi-video vlogger, Exactly. feeling nila sila na yung totoo nagsasabi. Exactly. Siguro mas nakakalito dahil sobrang laki ng information, nakakalito na rin kung sino yung tama, sino yung totoo, at sino yung hindi.
Ayun, sige. Ito magandang tanong, Father, tungkol sa finance, no? Ang elder generation, yung stability. Pero yung mga kabataan ngayon, yung risk-taking, yung nakikita ko yung mga younger generations, kahit sa mga friends ko, yung mga investment nila, pati yung mga, kahit yung mga pinapasok nilang mga negosyo, they're willing to take risks. Kasi nga, ako may tawag na sila dyan, di ba? Yung YOLO. YOLO. Oh. Only live You only live Ah, you once. So, only siguro live ganun once. ka-freely lang sila, ganun ka-carefree lang sila talaga to spend. No? Which is yung dati talaga pinag-iisipan mo, di ba? Kayo ba, binabudget nyo pa ba yung mga finances ninyo? Oo, budget pa meron. Gastos na lang ng gastos? Meron pa rin ako tayo kasi spreadsheet. nagno-notebook ako eh. May spreadsheet ako, Father. Nagno-notebook and envelope system ako. Naka-budget siya sa utak ko na. Ay, Yun, wow. Ang laki ng utak. Yan sabi, advance mag-isip, no? Ayan. Kasi basta pa nagsweldo, bayad na lahat ng bills, okay na. Ito, Father, naalala ko yung envelope system. Sino Ako, ginagawa envelope ko yun? system ako. Yung iiwalay mo, for example, yung pambayad mo na cellphone. Yes. Iiwalay mo yung pambayad mo ng, for example, ng mga utilities. Oh, na iba-ibang envelope. Yeah, iba-iba ko yung envelope. Kaya yung luho, o kaya bills, tapos yung allowance mo for the cut-off, for the whole cut-off, For the whole cut-off, month. yes. No? At ginagawa ko sa sarili ko pa nga, lalo na nagtatrabaho ako, parang binabaunan ko yung sarili ko, binibigyan ko ng allowance. Kung ang everyday ko ay 200 pesos, I just only get 200 pesos. Sa wallet ko, meron ako emergency fund doon, pero meron ako 200 lang. 200 lang gagastusin ko. Yes. Yung matitipid ko, pag uwi ko, natipid ko, ginastos ko lang halimbawa, 50 pesos. Yung 150 ko, ibabalik ko yun sa envelope ko. Yes. Kukuha ako din ng 200 Yes. pesos the next day. Ganun ako. Naalala ko yung, Father, yung emergency fund, ako sa lisensya ko nilagay yung 500. Oo. Para anything, mawalan ka man ng pera, alam mo, sa lisensya mo, may 500 ka madudukot. Yeah. Oo. Kasi talaga, no, well, ako namulat dahil negosyante, namulat talaga na kailangan meron ka talaga laging cash on hand. Ito security. Ito, Father, relationships. Mapansin din natin, yung mga elder generation, sika nga, maagang nag-aasawa, maagang bubuo ng pamilya. Pero ngayon, kahit yung mga kaedaran natin, ikakasal Yes. ko nga, 42 years old at for 40 years old. Yes. No? Talagang they want to enjoy the time. Ay, kasi nga, career-oriented. Noon, ang isip na para, mas maaga mag-anak para yung anak ay parang kabarkada lang, sabay lumalaki, no? Nung parang Pwede gano'n. din pang maaga mag-anak para pag tumanda sila, may mag-aalaga sa kanila. Oh, tama ba yun? Ikaw, Father, parang, parang isang usapin yan. Oo, parang importante ko sabihin. Kasi at least sa amin, nakatira pa rin kami sa bahay ng magulang namin eh. Pero kasi parang, di ba, well, actually nangyayari yun, no? Yung mga anak na pagkalaki, dapat ba ang anak ay mag-aalaga ng magulang? Dapat ba ang anak ay mag-provide sa magulang? Di ba parang ginawang investment ng magulang Yung ang anak? investment ng magulang yung anak Di ko. ba? I mean, well, May ibang gano'n. yes. Oo. Pero, alam mo, siyempre, hindi talaga, kung ako hindi obligasyon ng anak ang magulang. Well, but of course, no, yung gratitude na kailangan magbigay, magbalik, Andun pa rin ando naman. naman because of love. Pero yung maging obligasyon yon, parang questionable yun. At malaki usapin yun. Malaki Pero iba-ibang iba yan, iba-ibang talaga. Ang dami natin nakikita mga differences ng old pati new, no? Iba-iba man yung panahon, iba-iba man yung generation, iba-iba rin yung paraan, iba rin yung mga life situation. Pero magandang mas maintindihan natin ano ba yung mga generation na yan, nabanggit yung millennial, Yan. Gen X. Yan, oo. At magandang mapag-usapan natin sa pagbabalik ng Kape! At Kampay! Ay, ng ano eh. Order po. Order po. Ay, mabaho ka raw. Trabaho ka! Ay, Father, sino yun? May naririnig ka ba? Parang boses ni Chabi yun ah. Well, hindi ko naman siya nakikita, ba't naririnig? Chabi, where are you? Mother, may CCTV. Hello? Oh my God. Grabe naman CCTV na yun, nakakapagsalita, nakakapakinig. Makabago. Ayan, magtrabaho ka daw, sabi ng ito boss na mo. nga, Pads, tumayo na nga, magtatrabaho na ako. What's your order? Ayun. Grabe yung CCTV na yun, no? Bago na talaga. For here or to CCTV go? nanonood lang. Oo, nakikita na nga talaga. Ngayon, napapakinggan pa tayo. Bago na talaga yung henerasyon ngayon. Ito na yung henerasyon natin. Noon dati, wala naman CCTV, chismis. Correct. Father,
Naririnig ko po kasi yung usapan nyo. Ano po ba ang problema sa generation natin? Grabe naman yung problema sa generation. Bro, hindi naman sa problema. Sorry kung narinig mo parang problema sa... Ay, di naman. Napag-uusapan lang Oo. naman. Kasi nakikita natin, iba yung panahon noon sa panahon ngayon. Oo, napagkumpara lang naman. Nakumpara. Kasi alam mo, basihan daw, kung masabi mong tumatanda ka, pag sinasabi mo na yung, nung bata pa ako. Anong araw? Nung araw, oo. Eh ngayon darating din yung panahon, magsasabi din kayo na ganyan sa next generation. Napagkukwentuhan lang naman. Napapagkwentuhan lang naman, Father, bro. sus mo na ako, iho, ito na nga yung order mo. Okay. O, ayan pa, sino daw problema natin sa henerasyon niya? Oh, sure. Oh, yan Hindi na nga. naman sa problema. Sabi yung magandang explanation natin ni Father. No? Nako-compare kasi. Iba yun. Lalo na if we have crossed through generations tayo. Yan. Millennial, nag-cross na tayo sa Gen Z. Gen Z. Tapos ngayon, Father, may Gen Alpha, Gen Beta pa. Wow, oo. Ikaw, mas marami ka na-cross. Mas maraming tinahak mo. Tatlo lang, grabe Ano? sa mga kadami. Boomer, tapos kayo na. Boomer. Tapos kayo. Tapos kayo na. Oh. Pero yung maganda yun nang sabi. Again, this topic has nothing to do with creating biases. Yan. Pero nandito itong discussion na ito, itong kwentuhan na ito, para mas maintindihan natin yung iba-ibang generation, ano yung mga kwento, ano yung history, ano yung technology behind it, Father. At magandang intindihin, siyempre, yung dati, para mas lalo natin maintindihan yung mga nasa ngayon. Di ba? O, Diba? Kaya tama yung sabi, ang di lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. kala ko may stiff neck. May stiff neck. Oo, may stiff neck, di ba? Hindi, para mas ma-appreciate natin, di ba? Tama, Father. Pati kasabihan nyo, luman-luma. Ah. Okay. Ganun talaga. Nakakahiya naman sa iyong bagong-bago. O sige na. O sige. Okay. Daanan natin, sabi daw po, there are different generations for every time frame. Naku, 5 itong dadaanan natin. Number 1, ito yung mga nabuhay nung 1928 hanggang 1945, yung mga traditionalists. Oo, yung mga traditionalist na sinasabi, pero yan yung mga loyal. No? Matindi ang disiplina. And of course, no, with respect to authority. Bakit, no? Kasi simula siyempre, nung mga panahon na yun, yung authority naman talaga, malakas ang influence, Oh. no, yung respect nandoon, and the discipline in a sense, kasi syempre, no, simula noong siguro, Mapanahon ni Quezon ata yan, di oo, ba? di ba? Nung naghihirap ang bansa, no, nung merong authority na nag-aayos, no, and there comes the discipline. Pumasok yung disiplina para mas maging maayos at progresibo. Pati 1945, kung di ako nagkakamali sa mga history books, diba? 1942 to 1945, World War II. Yeah. No? So, syempre, iba yung kailangan na pamumuhay at pananaw, lalo na kapag yung hindi lang isang lugar ang may gera, kundi buong mundo. Oo, at may gera. kaya yung authority, malakas ang influence. At yung respeto sa authority, matindi. Pati maraming pinagdaanan, no? Maraming pinagdaanan ng mga economic hardship, trials, Yan. no? O ayan, ikaw, Napunta mo yung World War II. bilang panalo ka sa gera, anong masasabi mo? Parang dapat ang tinanong natin dyan si Sharon. Ay, grabe. Ay, grabe. Laglagan. Di mo mas disiplinado ang mga tao nun dahil sa nangyayari din ng mga panahon na yan. Kasi, May Gary, so kailangan mabait sila, disiplinado. so dapat pumila ng maayos, gano'n. Yes. Oo. May sabi nga, may nabasa ako, hindi lang sila yung traditionalist, pero sila daw yung great generation. Kasi they went through this very trying times yung panahon na yun. Yeah. We have our own trying times, Yes. kung tutuusin. Pero iba yon kasi physical yon at the same time, syempre, yung hirap iba, no? Hindi lang mental, kundi physical. Physical. Oo. Punta tayo sa pangalawang generation. Ito yung tinatawag natin mga baby boomer. Yan. Ano masasabi mo sa henerasyon? Henerasyon mo? Ayan. Siya, sige, go. Generation X po ako pa. Generation X Gen pa pala. Grabe kayo sa baby boomer. Okay. Oo, sige. Sila naman daw yung mga strong sa work ethics, no? Yung teamwork, tapos yung job security, yon, may mas kinikip nila, and meron talagang personal growth. Oh, I think ito yung mga generation ng, I think, parents natin, Father. No? Yes. Kasi 1960, si Papa, 1960, ay hindi, nung nag-gen, mga ganun. 1955 ang Ayun, mama mga ko. ganun. 1953 Tama, naman, parent ng papa ko. Tama, si Papa is 1957, si Mama Yeah. is 1955. Yeah. Pareho lang. Yes. So ako 1952. Oh, yan. Yung Ang mga nanay ko, nasa hindi 70 ako. plus. 1952. Okay. Oh.
pa makikita natin yung ugali. Let's just look at the way of thinking, pati yung traits, characteristics ng mga parents natin, no? Kaya yung mga workers na during those years ay talaga sila yung mga nagtatagal sa mga isang kumpanya. Yung unang first job hanggang katapusan, yun ay doon na magre-retire. Very strong kasi nga yun doon nandoon yung kanilang yung strong work ethics nila. At saka syempre, yung kanyang job security doon nila tinitignan, no? Hindi palipat-lipat. Oh. Sila yung masasabing meron ng haligi o Yan. meron ng pader na nakapangalan sa kanila doon sa mismong building nung kung saan Yan. nagtatrabaho. Isa na sila sa pundasyon ng Yun, yung kumpanya kung pundasyon saan ng sila kumpanya. nagtrabaho. Pati yung may mga loyalty award, mga 25 years, Oo. di ba? At ako, sila yung nakakita talaga ng growth ng kumpanya. No, sila yung nakapag-contribute at sila rin nakaranas o nakakita ng mga struggles ng kumpanya pero nanatili at sila yung hanggang huli doon na nag-retire. Alam niyo po ba bakit baby boomer? Kasi nung gera daw, naubos daw yung population ng mundo. So sila yung mga baby na pumalit doon sa generation na iyon. Oh, interesting. Interesting. Ngayon, Okay. eto na. Eto na. Pasok na tayo sa henerasyon. Generation mo? Generation X. Oh, ano Ba- naman yung oh. Generation X? Bakit? Ano nga ang Generation X? O sila yung mga Pinanganak pinanganak pa lang ako nun 1965 to 1980. Oh, sabit na sabit ka dun ah. 98. Sabit! Grabe pag ako sabit. Sige. Ginawa niyo ako angkla. Kasi sabit 1980, 1980. sige. 1980, sumabi talaga 1980. Sabit talaga. Oh, sabit ka talaga. Sige. Ano naman meron doon sa mga yun? Oh, yun sa generation mo, Ako, babae sa yung karanasan. Karanasan, personally. Siguro yung Generation X, mas adaptable kami. Yung nangyari noon, pati nangyayari ngayon, talaga nakaka-adjust kami. Oh, ng kaya mabuti. sinasabi, flexible sila. Kasi may rapid Yes, may technological advancement. Nabuto mo na yung mga fax machine. Yes. Ay, Pati yung unang computer yung para kasi lang ng refrigerator, ganun. Pati yung TV, May di ganun pa yung likod. Hindi lang yan. May cabinet. Ay, kinakabit, Yung ganun. wag lang yung likod, may cabinet. Tapos Wag yung mo kami antena, nililin akit lang. Akit ka sa bubong sa Para ayusin yung antena. Pag nasira yung antena, tinidor. Pero inabutan ko pa rin yung turntable. Turntable? Ayun, yes, yung plaka. Yung yung plaka. Pero yun, nauuso na ulit kasi yung mga Yes, plaka-plaka. yes. ngayon. Tapos pag party, ang sayaw, Don't Cry. Yun hindi ko inabot. Ano yung don't Hanggang ngayon pinatutugtog yung Don't Cry. Don't cry. Don't Don't cry. cry. For me, Argentina. Ano, paano ba? Don't cry. Okay, wag na yun. Okay. Sige na. Pero nga, sige, balik tayo sa... Oh, sige. Ayan, ano ba yung mga naabutan mo mga devices nung panahon mo? Yan. Yun. So, yun. Telepono na dayan. Okay, yung iniikot. Yung iniikot pa. Bukod sa iniikot, Nung pindot-pindot. bata ako, Okay. yung TV namin, yung maliit na gano'n na Cabinet. cabinet. Oh. Tapos Okay. hindi ginagana na TV na. Di pihit Okay, siya. pihit. Parang hanggang 9 na channel lang yata yun, channel 9. Nanonood pa ako ng Lucky Bob 700 Club. Uncle Bob. Uncle Bob. Uncle Bob's Lucky 700 Club. Yung may mga bagong laruan. Jen, ex ba ikaw naman? Hindi na. Kasi Kaya- kasi nanonood lang. Okay, inabot. Sige. Nag-guest pa ako isang episode. Nag-guess ka Oo, nun? talaga. Pakihanap nga po. Para makiklip. Ano pa? Yung ano pa bang inabot ko? May narinig ako, grabe yung dinosaur. Pero nga, the technological advancement, Yan. economic changes, no? Yes. Kaya flexible. Tingnan mo naman si Flexible. Ayan. Hindi naman, baling-bali. Balik! Ganun ba yung Gusto flexible? ko ito mga sunod ni Father Danichi, ha? Maisip ako sa balimbay. O sige na, lipat na tayo. O, sige Lipat na na. tayo sa generation natin. Generation Millennials, Mga no? millennials, tayo naman yung mga pinanganak ng 1981 to 1996. Huwag nyo na tanongin kung anong edad, pero kita-kita naman ang edad namin ni Father Nietzsche, no? Pasok tayo doon. Pasok na pasok At sa mga. tayo yung mga collaborative, yung purpose-driven sa work, yung we listen to feedback, and of course, syempre, flexible din tayo. Kasi Father, nung elementary tayo, pati nung natuto tayo mga group work eh. Yes, uso yan, di ba? Oo. Yung mga crayola, Yes. isang set lang ng crayola, tapos mag-exchange kayo ng Yes, crayola, oo. ng bata. Panahon nyo, may typewriter pa rin naman, di ba? Inabot. Nag-typing kami, may typing class. Yes, inabot Oo, naman. tapos Nasa in-between nung typewriter hanggang sa pa-computer na. Oo. Yun yung transition nun, no? Yung computer naman noon, kung sa inyo, yung parang ref dito, sa amin, mga ganyan na mga Yan, oo. At meron mga pang binubot mo disket, ganun. di ba? Floppy Disket! disk. Oh, floppy Oo. Inabot ko disk. yung floppy disk. Yan.
floppy disk. Yung no? itim talagang ganun. Yan, oo, inaabot natin. So, 5 nandun and kami. 1/4 tata yun, tapos lumiit na siya yung 3.5. Hanggang sa nag-improve, naging CD na, di ba? Yes, Yung uso CD. yung tindahan na pumipila ka, bibili ka ng CD, di ba? Yung blank na CD. Oo, papaburn pa. Maglilista ka ng kanta, Correct. papaburn mo. Oo, Ayun, di ba? oo. Tapos pagkatapos Tapos nun, naging naging ano na? thumb drive. DVD mo na, DVD. Ah, DVD yan. Tapos thumb drive. Oh, yeah, oo. Tapos thumb ngayon- drive, pagkatapos ng thumb drive, ngayon, ano na? Cloud na. Cloud na. Oo. So talaga yung tayong mga millennials, so ito yung mga medyo malinaw sa atin kasi lalo na noong 90s, di ba? Naabutan natin, Father, ito naalala ko, no, nung bata pa ako, sumusulat pa ako sa, yung nagugawa ka na sulat ng manual, tapos ilalagay, ihulog mo sa post office. Snail mail. Snail mail. Tapos Naabutan mo nabutan din talaga. natin yung email. Yes. Yung bago pa yung internet, 1998, naalala ko, yung aming pare sa seminaryo, nag-i-internet, tarang manghang-mangha kami. Manghang-mangha. At yung internet doon, di ba dial-up pa nun? Di ba? Ang hirap ko mo. So, inabutan nyo rin po ang, nagkaroon kayo ng Friendster. Oo naman. May Friendster. Friendster. Parang college na ako nun. Friendster College. College na. O, hindi ako yung graduate na. Oh. Friendster College. Graduate na Tapos tayo. ang Friendster Multiply. Yan. Tapos on naging Facebook. Facebook. Ayan. Ang Friendster, mamimilit ka mag-follow. May MySpace pa. May oo. MySpace, Yun naman yan. na customize mo na may tugtog yung mga ano mo, yung mga tapos ang motif mo yung black and red ba Yan. emo. Okay, very passionate tayo dyan. Pero lipat naman tayo doon. So, syempre, doon na tayo sa mga Gen Z. Ayan. Ito yung mga pinanganak na 1997 hanggang sa ngayon. Ito, sila yung mga kilalas for authenticity, di ba? Ganyan sila. Ay, talagang True to themselves. yes, True totoo to yun. themselves. Talagang very confident sila talaga to present themselves, no? Oo. Diverse, merong social impact at yung financial stability na sinasabi, well, magaling din sila dyan. Oh, pati may naman sasabi na naririnig natin palagi sa mga SOCOM assembly, mga digital native. Yes. Kasi tayo actually digital native naman tayo. Iba digital immigrant. Yes, well, sila digital native in a sense kasi nung pinanganak sila, meron na. Meron na. Nando na. Tayo, nasa transition pa lang eh. Sila naka-serve na sa kanila eh. Oo. Tsaka ang Gen Z, sila yung mas gusto sa fast-paced environment. Isa rin yun. Yeah, oo. Pati kaya nila mag-work ng alam mo yung multitasking na sabay-sabay. Oo. Bilib ako yung estudyante ko, naalala ko, naka-earphones, nanonood, tapos nagbabasa ng libro. They could do things at the same time. Grabe yung mga kabataan. Grabe talaga. Very techy na sila talaga. Kasi talaga nga, native talaga sila in terms of digitization at saka technology. Ayun. Ito magandang tanong sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa Kape at Kampay, no? Paano natin pakikitunguhan ngayon ang iba't ibang generations now that we have discussed and looked into the different eras, if you may? Paano ba natin ma-appreciate? Paano ba tayo makikipag-deal sa bawat isa, Father? Dito lang sa Kape! At Kampay! Wala ka pa rin iniinom. Father, speaking of which, kasi ganun natin pinag-uusapan yung iba't ibang generation ng mga tao, napapansin ko lang sa mga umu-order sa akin dito sa coffee shop, yung mga bata, yung mga Gen Z, okay lang sa kanila yung medyo matagal, pero pag yung mga oldies, gusto nila agad-agad. Tapos napapansin ko, mga kabataan, gusto nila free sila, pero yung mga mas older generation, gusto nila, lalo pag parents, parang gusto nila laging kasama yung mga anak, laging nasa bahay lang. Paano natin imi-meet sa middle yung mga ganun? Paano natin iintindihin yung both generation? Teka muna, sinong mas mainipin? Yung mga matatanda O o yung mga bata? Yung- Sa karasan mo. Yung mga bata. Yung mga bata. Oh, so pagka yung mga Gen X, mga baby boomers, okay lang maghintay. Yan yung willing to wait. Willing to wait. Oh, willing to wait. Yes. Oh, so Love naiirita life nga, ka. super willing to wait, 30 years na. Ay, wow. Dagdagan mo pa. Parang nag-advertise Why pa not, to. why not 50 years? Oh, Naisingit. Okay. Oo nga, Maganda, Father. Father, ang pagkwentuhan niya. Pero pwede bang, kasi puro na lang kami panulak eh. eh. Oo Wala nga. ba tayo tutulakin? Pwede ba may mag-order? Sige, Father, ano bang order niyo sa pastries natin? Ano pa? Sige, ako gusto ko ng cheese bread. Yan, cheese bread, Cheese isa, bread. one. Tapos, isa pa, Father. Piyaya. Piyaya, two. Yan. Tapos, sige, bigyan mo ako ng croissant. Yan. Pati ng donut. And
to? Inipit. Ayun, Inipit. Yan, oo. Ayan, sige. Isa inyo pa, lahat naman in-order nyo din. Ganon talaga, kasi bibilangin mo yan. Tingnan mo, oh, yan, tingnan. ah. Manihira Hirap ka ako. pala. Sorry, Chubby. Gen Z ba to? Masyadong CCTV. maikli ang patience? Oo nga, tingnan mo. Huwag Gen na Z natin ka ba? ibalik. Akala ko ba? Ano ka? Gen- Traditionalist. Oo, ang dami yung order. Oh, sige, bilangin mo, isa-isa. Sige, Father. Tapos di ko kabisado yung gamit. Bilangin mo muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 5 lang. Lima Kasi lang. pareho yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks tayo, mga kape-mates. Magandang Life hacks isa-isay naman natin. Learning from different generations. Paano ba natin, yung magandang tanong how do we bridge sometimes the gap between generations? Father? Yan. Oo. Well, we'll start with first. Number one. Start with what is common. Para natin maintindihan ang isa't isa, syempre, wag muna tayong pumunta doon sa ano yung pinagkaiba. Yes. Kasi talagang mahirap intindihin pagka magkaiba kayo ng pinanggagalingan. Yung common ground muna tayo kung Opo. tawagin. Ano ba yung mga common ground actually if we will look? Communication. Yan. Values. Yes. Love. Love. Di ba? There's so many things in common kasi if we will just begin with the differences, riot talaga yan eh. Ay, talaga. Siyempre. Kasi, siyempre, yung lalo na, yung level of thinking, yung disposition, no? Maiiba talaga. Kaya tama yun, no? Kailangan may common ground kayo. Usap muna. Usap muna. Lay Tama down yun. yung cards. Lay down your cards. Tama yun, no? Sabi kanina kasi, meron talagang mainipin. Yes. Meron ding willing to wait. Oo. No? Pero ano yung common experience, no? You're waiting for something. Yes. Or baka naman, tignan mo natin, mag-usap muna, bakit ba nagmamadali? Baka naman kasi may hinahabol na trabaho. Baka naman kasi malilate na sa opisina o sa eskwelahan. Hindi lang dahil sa maikli ang patience. Pwedeng ganon, no? Kaya nga tingnan mo na kung anong pinanggagalingan. Kaya communication. Excuse me, Father. Ito po muna yung mga bread niyo. Ayan. Mamaya na po yung thank iba, baka you. di Sige. naman maubos. O baka mabulunan, Oo, oo, tama. okay. O sige, tapos upo ka na rin Upo ka na. dito. Sige. Yun nga, maganda yung sagot doon sa tanong mo kanina. No? Una. Start with something in common. Yes. O, pati mo intindihin, hindi huhusgahan. Yan. Kumbaga, find the Mag-uusap. middle ground. Yes, in between. kausapin mo muna, no? Pag sabi, ba't po ba nagmamadali? O, di ba? Para at least Kasi naiintindihan siyarap mo. mo kayo, maganda, joke lang. kasi minsan nga, let's face it, no? Sanay kasi yung mga generation na slow. Pero ngayon, di ba, everything in an instant, In an everything in a instant. click. Correct. Kaya we also have to understand na iba't ibang generation, iba't ibang disposition. Tama Yes, sabi yung pa. communication mahalaga yon. Well, hindi ko alam, Ayan, napapansin mo ba sa coffee shop mo, kapag ka may grupo na nagsama-sama, nakikita mo ba nag-uusap? Hindi, O nagsi-cellphone? O kanya-kanyang ganun. Darating yan magkakasama, pero pagkaupo, kanya-kanya na sa cellphone. Ayun. Kaya di ba? Walang communication. At siguro maganda, dapat talaga, personal nag-uusap. Naalala ko, Father, may ganito. May coffee shop ako na-encounter na ganito na walang wifi. Tapos alagay, no wifi. Pretend like it's 1995. Maganda yun. Kasi Ginawa nga, namin yan, Father, minsan. Nag-coffee shop kami, lahat ng phone nasa gitna. Sino unang mag-ring siya magbabayad? Ay, ganon? Ah, Delikado yun, ha? Oo, parang maganda rin yun. Magandang ideya. Talagang tiisan. Sino unang kumuha ng phone, siya Oo. magbabayad? Naalala ko naman dyan, sa Singapore, merong restaurant. Kapag yung mga phone nilagay mo dun sa box, may 20% discount. Oh. Kasi they're encouraging the people to talk with one another, especially when they are Pero eto together. naman ang napanood ko. May napanood ako sa social media, 'di ba? Yung cellphone nasa gitna, nag-uusap. Pero ang unang may sira ang tao, siya rin ang magbabayad. Ay, ganon? Oo, kasi kadalasan pag nagkumpulan niya mga yan, may sinira ang tao eh. Oo. So yung mga chismisan ba? Yun, di ba? Napakagandang mga ideya. Okay, number 2 tayo. Learning from different generations. Number 2, foster mutual respect. Yung paggalang sa nakatatanda, pakikinig sa mga kabataan. Hindi natin sabihin na porke bata o bago wala tayong matututunan. We could learn from one another. Oh, definitely. And then respect, walang pinipili yan. Walang pinipili yan na generation or era. No? Yung respect, hindi dahil ikaw ay matanda. Ang respeto, kailangan din ng bata. No? At yun ang mas maganda. No? Kung kayo'y mag-uusap ng inyong pinagkaiba, kailangan may respeto. Rerespetuhin yung side ng isa, rerespetuhin yung pinanggagalingan o ideya ng isa para magkakaunawaan. Tsaka from experience, Father, parang yung mutual respect kasi in different generation, pwede kayong may makita na maganda na galing sa generation nyo na pwede nyong gamitin sa
ngayong panahon. Tama. Hindi nangangahulugan luma ay pangit. Outdated. Outdated. Hindi nangangahulugan bago, masyadong fast-paced. Fast pace, di ba? Pero yun yung pwede pa rin talagang may matututunan sa isa't isa. Kaya tama-tama yung number 3 natin. Ayan, number 3. Appreciate the old. Ayun, na-appreciate ka namin. Grabe. Ay, sorry. Parang isang taon lang yun Naalala nilalaman ko niyo sa dito, akin. naalala ko dito sa Appreciate the Old. Hindi ko alam, no? Pero marami kasi ngayon, yung mga sa generation ngayon, yun nga, napag-usapan natin plaka. Bumalik na ulit yung plaka. No? Minsan yung mga old phones, ito, nung nasiraan ako ng aking smartphone, alam mo yung 3310 na Nokia, may nakita ako na nagbebenta ulit ng 3310. Na-appreciate ko yung nagte-text ka lang, walang internet, walang camera yung phone. Very basic, no? Very Sometimes basic. kailangan bumalik din sa basic eh. Yeah. Nag-compose ka ba ulit ng dial Oh, tone sa 33? tenenenen. At naglaro ka ba ng snake? Snake, snake. Yung gagamitin mo lang, 3 at 7 lang, oo. At ako, appreciate the old. Alam mo ako, gustong-gusto ko nakikipag-usap sa mga matatanda, lalo na sa parokya. yes. No? Kasi yun ang lagi kong kakwentuhan. Kasi naniniwala ko na experience is the best teacher. No? Pero the experience of others is the shortcut to learn the lesson. No? Yung mga natutunan nila, yung mga napagdaanan nila, pinapakinggan ko. Para sa ganoon, pag madaanan ko, ma-experience ko, alam ko na yung gagawin. At gustong-gusto ko nakikinig sa mga matatanda kasi sila yung naka-experience eh. Hindi perfect, hindi nila nagawa ng perfect, pero ako, on my end, pwede kong gawing maayos, pwede kong gawing tama, yung maaring nagawa nila ng mali. No? Kaya I appreciate the old. Ako, fathers, yung circle of friends ko, mostly siya, Mga binubuo old. siya ng mga mas older sa akin. Ayan. Old na ako, mas older pa sa akin. Uh-huh. Kasi mas gusto ko napapakinggan yung wisdom coming from them. That's Sa true. experience nila. Yun talaga yung nakakatulong sa akin kung paano ko tumakbo. Pag ako talaga tumakbo, no? Kabayo lang. Kabayo! Kabayo! Yung memes, huwag kalimutan yung memes. Yung paano ako tumakbo sa buhay, sa karera ng... O karera pa, di ba? Wala karera pa. Grabe talaga. Papunta. Sa akin talaga nanggagaling, di ba? Papunta sa pakabayo, eh. Mas nakakatuloy yung wisdom nila sa akin. Totoo yun, maski naman po, no, we really have to listen to our elders, no? Yeah. Because they give us advice na siguro minsan iniisip natin na applicable pa ba ito. Pero at the end of everything, the advice of the elders, universal eh. Yes. Mula noon hanggang ngayon, pwede mong magamit at matutunan sa pang-araw-araw. And father, sa fashion nga, hanggang ngayon, yung mga bago. Yeah. Ay, yung mga Fashion! luma. Yung mga Bumabalik. luma. Ano Umiikot. Bumabalik. Yeah. Ano Yung mga retro na damit. Oo. Ngayon, uso yung malalaki naman ng pants, di ba? For a time, naging parang skinny jeans. Skinny Ngayon, jeans. medyo luwag Naalala ko din, Father, yung panahon ko nung college, yung elepanting pantalon. Ayan. Oh, Yung ayan. elephant. Yung mga polo ng lalaki tsaka babae, pero gawa siya yung kumot natin dating bulaklakin. Uso nga yun. Oh, Uso ngayon yes. yun. Oo, nagiging ganon. Oo, totoo yan. Diba? Oo. We have to appreciate the old because in more ways than one, it connects us to where we came from and where we are going. Which brings us to number 4, try new things. Huwag tayong matakot na buksan ang ating mata sa mga bagong bagay. May example ako dito. Yung professor ko sa psychology, shoutout sa iyo, Ma'am Eliar, kung andyan ka pa, takot siya sa ATM. Takot siya sa ATM. Bakit? Kasi nga, yun nga, parang tingin niya, kasi nasanay siya sa, Sobrang sweldo. Mhm. Ngayon, nung ATM, sabi niya, takot niya, baka kainin yung pera niya, Oh. hindi niya maibalik, etc. Pero eventually, ang kwento niya, dahil nga wala siyang choice, kundi matuto mag-ATM, ATM pa noon, ngayon Gcash na Yeah, lang, no? oo. Nung Bank natuto siya transfer. mag-ATM, ibig sabihin, she has appreciated na, oo nga, no? Kasi kapag naka-envelope, labas agad. Pero kapag nandoon, you're able to control. There are certain things that we could learn from the new. At meron naman talaga matututunan sa mga bago. Mas mapapadali. Minsan, yung dating mahirap, di ba? At mas makaka-shorten ng time, no? Mas marami ka pang magagawa sa ibang oras na dapat ginugugol mo kesa yung sa ginagawa mo yung isang bagay na luma na napakatagal. Lalo nitong pandemic era, fathers, yung mga older generation, talagang mas
nag-try sila ng new things. Yung iba napilitan just to cope up with the pandemic. Lalo yung nag-online classes, yung mga faculty, di ba, na hindi Yes. marunong online. Yes, oo. Natuto sila bilang maggumamit ng Zoom, Yes. ng Google Classroom. Kasi kung hindi, paano na mapapagpatuloy ang education nung mga panahon, lalo na nung pandemic? Kung Lalo hindi na ngayon, natuto? AI na pinag-uusapan natin. Wala naman, noon dati AI, naalala mo, Father, may pelikulang Yes. ganyan, AI. Diba? Hindi naman natin in-imagine na maaabutan natin Yes. in our lifetime. Exactly. Not yung AI na pinapanood doon natin sa pelikula 1998, Yes, 1997. at magiging part ng buhay. Magiging part ng buhay natin in our lifetime. Diba? Finally, number 5 po tayo, Father. Kailangan encourage mentorship. No? Para ma-appreciate mo yung mga bago, para matuto ka ng bago, kailangan we encourage mentorship, magturuan, Oo. no, mag-guide, magturo. Ito yung importante, no, yung talagang merong tatayo na magtuturo sa isa't isa. Eto, gustong-gusto ko to. Gustong-gusto ko yung mentorship kasi sa akin, no, shortcut talaga yung matututo ko sa iba. No, kesa yung aralin mo sa sarili mo or maybe you learn it in the hard way, yung sa sarili mo experience, why not mas makinig ka na lang talaga sa iba? Ang nakikita ko dito, Father, you learn from the elders and the elders also learn from the young. Yes. Alam nyo, yun nga, Father, kahit naman po sa ating experience sa parokya, natututo din tayo sa mga bata. Yes. No? Hindi lang yung language pero even their technology, their way of thinking, pati yung mga gamit nila, napakarami at matututunan sa isa't isa. Kaya wag lang sanang yung elder lang magtuturo. Yes. You also learn from the young. Ako, Father, may kilala akong family, yung parents, talaga nagsishare sila ng mga pinagdaanan nila, bakit ganito yung naging family nila ito. Tapos ngayon, nagtatanong sila sa mga anak nila, ano na bang ginagawa nyo ngayon? So, nagmi-meet halfway yung family. Yes. So, makatitakbo yun ng pamilya nila. Para makahabol din yung mga parents at maintindihan. Although alam mo, meron ako, may family akong naging problema yung ganito. No? Problema ng magulang, mga kabataan pa yung mga anak niya, hindi niya na masabayan yung mga anak niya. Problema naman nung anak, hindi alam na magulang na hindi niya masabayan yung kanyang mga magulang. Ayun. No? Kasi sabi ko, well, dapat kayo magkaroon ng common ground, magkaintindihan. Bakit? Kasi yung magulang, first time nagkaroon ng teenager na anak. Yung teenager na anak, first time din naman na mayroong magulang na first time na nagpapalaki ng teenager. Diba? So talagang both ways talaga mahirapan. Kaya dapat matuto sila sa isa't isa. Ang ganda ng ating kwentuhan sa ating life hacks. 5 bagay na matututunan natin how to bridge and learn from the different generations. Sige, isa-isa natin. Father, number 1. First, start with a common ground. Number 2. Foster mutual respect. Number 3, appreciate the old. Number 4. Try new things. And number 5, encourage mentorship. Ayan. Mga kape-mates, for sure may mga katanungan kayo at mga comments kayo, no? Comment nyo lang po kasi binabasa namin yan. At siguro sa last segment natin, may mga tanong pang lumalabas. Paano ba natin makikipag-deal with generations, the young and the old, dito lang sa Kape? At Kampay! Wala ka pa rin inumin? Wala pa Acidic rin, pa Father, rin. talaga. Acidic eh. Mga kape-mates, napagandang katanungan. Sige, Father, tanong mo. Ano? Applicable pa ba ngayon yung mga payo ng nakakatanda sa mga nakakabata? Oh, yun. Sige. So, what do you think? Applicable pa rin, Father. Ako, personally, nilulook forward ko pa rin na pag may problema ako, nagtatanong ako sa magulang ko, sa nanay ko. Kasi iba yung pinagdaanan nila eh. Kumbaga, tried and tested na. So, yung experience nila. So, marami kong natututunan. So, mas naniniwala pa rin ako sa mga nakakatanda. Na applicable pa rin. Applicable pa rin. Ikaw, Father. Ako, it's a challenge. Yung mga ideas ng mga nakakatanda, ako naniniwala pa rin. Naniniwala pero pwede rin balansehin yon sa kung ano yung kasalukuyang sitwasyon. At kaya nga, maganda talaga yung nagmi-meet. No? Kasi ako, may millennial. Yung parents ko ay baby boomers. No? Medyo merong, in a way, may isang generation na gap. No? Merong Gen X coming in between. No? Ang maganda sa amin, dati, nung ako'y bata, nakikinig ako sa aking mga magulang. Pero ngayong ako ay medyo tumanda na,
no? At yung mga parents ko mas tumanda pa, nakikinig na sila sa akin, lalo na sa mga sinasabi ko at ina-advise ko para mas maunawaan nila yung panahon natin ngayon. Yun. Oh, sa akin yun din ang nakikita ko, no? Iba't ibang generation, iba't ibang panahon. Iba-iba rin yung solution to the problems eh. Ngayon, ang pinamaganda dito is express natin kung ano yung ating ideas and thoughts freely. Na, oo, may respect pa rin tayo, nakatatanda yan, pakikinggan natin. Pero tayo mga kabataan, I believe na meron din tayo may contribute to the problems, no? Ito, ang experience ko naman dito is, you pick what is good and applicable, no? Piliin mo, pulutin mo kung ano yung maganda at ano yung magiging applicable sa'yo. Kaya listening to the young and listening to the old, just pick what is useful and applicable at magiging malaking tulong ito, lalo na sa ating mga kanya-kanyang life situations. And of course, sa pagpili mo nun, you discern. You start discerning. Of course, kasi pag pumipili ka ng mga bagay-bagay, pinipili mo lahat magaganda. Natingin mo. Pero sa lahat ng magaganda na yon, meron pa rin mas best para doon. Kaya nga, no, doon pumapasok, syempre, yung discernment na dapat pinagdadasalan. Nilalapit, dinudulog pa rin sa Diyos. No, kasi doon natin malalaman kung yung nalaman ba natin, yung advice ba sa atin ay tama at nakakabuti para sa atin. Dinadaan sa panalangin. Ayun. Ito magandang tanong din to, no? Sana, paano natin experience itong generational gap, no? Siguro, isa-isa tayo, no? Father, sa parish mo, na-experience mo. At yun, nakikita ko, si Father kasi sa kanya mga reels, no, sa mga Facebook Live, yung mga misa, yung pagtapos na misa, mesa. Tapos makikita mo, iba-iba yung kasama niyang kumakain, Yes. Father. Well, alam mo, sa parokya namin, very diverse, no? Bata pa yung parokya, in a sense, kasi 16 years old pa lang siya as a parish. Pero yung mga kultura, pang matanda. Pag nagsimba ka nga sa amin, kailangan nakabelo eh. Aha. Oh, 'di ba? Old practice 'yon, pero yung mga bata nagbebelo. So, doon na pagsasama yung ano yung luma at ano yung bago. At ang maganda doon sa amin, talaga nakikinig yung mga matatanda sa mga nakakabata. Bakit? Kasi yung parokya namin bata. Bata pa in a sense, 16 years old pa lang. So, paano siya makapagpapatuloy? Of course, no, yung mga bata yung ini-encourage. Pero, hindi namin inaalis yung mga makalumang practices. Bakit? Para hindi mawala. Hindi mamatay yung tradisyon. Kaya nga, no, partly doon, kasama din doon, yung manto dance. No, meron sa amin manto dance. Well, pinamunahan yun ng mga dating kura paroko. At nagpapasalamat ako kasi na-preserve yun at na-keep yun. Kasi yung tradisyon na ganun, wala nang gumagawa. Pero nakakagulat na nagagawa yun ng isang batang parokya. No? So, kaya very diverse, although challenging minsan kasi ang mga kabataan very passionate eh. Oh? At ang mga nakakatanda naman ay very sabihin na natin traditionalist, no? Kaya parang ayaw nila ng mga pagbabago. Pero doon ko nababalanse. Siyempre, ako pa rin ang kura paroko na medyo bata at na medyo papunta na rin sa batanda, no? Yun yung role ng isang pare. Yun yung isang role ko rin, no, para i-meet sa gitna kung ano yung mas maganda, kung ano yung mas mga ideas. Kaya I'm very, very thankful. Yun lang lagi. No, pag may mga programa kami, anong gagawin ng youth? Anong gagawin ng old? Opo. Lagi kong pinakikinggan yung both generations. Both generations. So, hindi sila nagkakabanggaan. Yung youth ministry, tsaka yung PPC na mostly all these, hindi na sila nagkakabanggaan ng ideas. Kasi binibigyan ko sila ng venue. May pang old, may pang new, may pang kabataan, no? Hindi yung isa lang, no? Bigyan mo sila ng parehas na venue, sigurado mas magiging buhay. Sa akin, konektado dito, no, Father, yung sinabi mo, yung mga devotions kasi minsan, namamatay na. Yes. Dahil nga, yung mga new, hindi na interesado. O minsan, family to family yung mga devotions. Like, for example, yung pagtutulak ng mga karosa. Yan. Ang nakikita ko naman, Father, meron ngayong renewed interest ang mga kabataan sa religion and spirituality. No? Makikita natin sa parokya, may mga interesado sa, let's just say, the traditional way of things. Marami, nakikita ko na, at ito yung very interesting, kasi akala natin meron tayong mga
biases on generations. Gusto nito na mga young people is worship, ganun, di ba? Na parang rock band style of worship, no? Pero I'm surprised kasi meron din interesado sa daisy prayer, Yes. contemplative prayer. May naghahanap nga ngayon ng mga silent retreat eh. Yung silent retreat, di ba, pang Yes, elderly? At correct. Tsaka siyempre, pang sa ating mga seminarist, mas nakakaintindi kasi yung maging komportable ka sa silence, parang Oo. hindi yun, kakaiba yun sa mga kabataan. Pero it's good that this, what we're looking at is yung learning from the old and appreciating also what is new. They can meet Pwedeng magkasalubong, pwedeng magkasama. Ikaw? Ayan. Sa parish namin, Father, napapansin ko rin, ngayon maraming kabataan na nagsiserve. Tapos, pang may prosesyon, ang dami na rin sumasali. So, sabi ko natutuwa ako, nabubuhay yung kabataan sa amin, nakatulong ng mga mas nakakatanda. Parang pag sa lector, commentator, marami ng bata na ginagay ng matatanda. Parang inaano nila na sila yung papalit kasi sa kanila. Yes, definitely. Kaya kailangan i-foster talaga yung mga bago at mga kabataan kasi talaga, well, gaya ng lumang kasabihan, no? Ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan, di ba? So, ganoon din sa simbahan, no? Para mapagpatuloy ang lahat ng ito, yung mga kabataan, yung mga new generation ang papalit. Yan. Kaya huwag kayo matakot mga young people. Ito, magandang huling katanungan. Ano may papayo natin? The last 3 minutes na lang. yan. May papayo natin sa mga kabataan na naka-experience ang ganitong differences ng generation. Alam naman natin, karamihan ng mga viewers natin, Father, mga young people. Ako una, just be open. No? Yung bukas ka lang, wag mong isara yung sarili mo, yung isip mo, yung disposition mo sa kung ano yung generation mo. Just be open. No? Hindi naman agad-agad maunawaan mo, pero yung maging bukas ka lang, simula yan. Simula yan para ikaw ay makaunawa. No? Ganon din, yung mga nakakatanda, just be open. No? Hindi lang din naman kung ano yung nakasanayan, yung mga luma, yun na yung maganda at yun na lang dapat. No? Kung ang tao ay bukas, merong bagong uusbong na bagong knowledge, bagong wisdom, at saka, ganoon din, meron ding mga bagong pamamaraan. Maganda, Father, yung sinabi mo, no, na parang minsan kasi akala natin, yung way lang natin, yung best. No? We also learn that different ways, different strokes for different folks. Ika nga, di ba? So, iba't ibang tao, iba't ibang paraan. Naalala ko, nagkaroon tayo ng celebration a few years ago ng Year of the Youth. Year of the Youth, Year of the Young, no? Na parang ine-emphasize natin that the young people are in a very beautiful crossroad. Kasi they carve their own path, but they're also invited to look back. No? Kaya huwag tayong matakot na mag-look back sa mga traditions, look back at the way things used to be. Pero we also integrate it sa bagong paglalakbay natin, no? And we accompany one another. Hindi lang yung, naalala ko yung quote, no? Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. But walk beside me and be my friend. Maging magkaibigan sana tayo sa paglalakbay as we learn from one another. No? Pati ko may papayo. Ayan. Sige, Ayan na. galingan mo. Sige. Oo, Interested kami. na-pressure ako. Siguro pagsasamahin ko yung sa inyong dalawa. Sige. Oo, na-challenge ako. Di ba gusto mo to? Oo nga eh. Gusto ko to. Yung pagsamahin ko, yung una, be open. Be open to all possibilities, new things, and looking forward kasi sa sobrang bilis ng panahon ngayon, once in a while makakaramdam ka ng pagod. Pag naramdaman mo yon, look back. Baka doon sa mga nangyari sa nakaraan, may matutunan ka. Paano ka matulungan ngayon? Ba't ka napapagod? Pa, di ba, kaya may retreat, minsan di ba? To relax and look back. Kumbaga maganda yung nangyayari ngayon, pero may matututunan ka pa rin sa mga nakaraan na makakatulong pag pinagsama mo yung bago at luma. Ayun, Father. Ang ganda ng ating kwentuhan. No? Yeah, oo. Sarap naman talagang pagkwentuhan ang mga nakalipas at mga nasa kasalukuyan. At syempre, kung paano natin haharapin ang hinaharap, no? Kaya mga copymates, kayo naman, sama naman kayo sa aming kwentuhan. No? Comment down below kung ano yung Comment mga experience nyo ng luma at bago. At
ano yung struggle ninyo na pagsamahin yung dalawang generation? Oo. Lahat tayo may experiences ng differences, no? Yung kung ano yung mabuti at yung hindi mabuti. Pero sa kabila nito, no, we journey together in this global village at sa ating paglalakbay, no? Walang iwanan. Magkakasama tayo. Ikaw, may parting shots ka ba? Maganda rin sinabi mo, Father. Stay tayo dun. Sige na nga. Stay tayo dun. Happy face. Happy. Kaya muli mga Pemates, maraming salamat sa pagsama natin sa napakagandang kwentuhan at patuloy na pagtitingin natin sa iba't ibang mga aspeto ng buhay, Father, no? Yeah, oo, yung ating mga lumang generation at mga bagong generation. Oo. At syempre, ang generation na pangmatagalan. Dito lang, at magkita-kita tayo sa susunod na episode palatuntunan natin dito sa Kape At Kampay! Bye-bye! Wala pa rin akong kape, Wala pa rin di ba? kape.